Welcome sa ating channel. Para sa mga pinakahuling update sa panahon at mga importanteng advisories, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para lagi kayong updated. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share na rin ito sa mga kaibigan mo. Narito ang pinakahuling update sa kalagayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 2 ng hapon, opisyal na naging low pressure area, LPA, ang bagyong Kerubin na dating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Ayon sa pinakahuling lokasyon nito, as of 4 p.m., ito ay matatagpuan 275 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Bagamat isang LPA na ito, patuloy pa rin itong magdudulot ng mga pag-ulan, partikular na sa eastern bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang extension ng trough ng LPA ay magdudulot din ng mga kaulapan at scattered thunderstorms sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy din ang epekto ng shear line o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Ang northeast monsoon o amihan ay magdudulot ng mga kaulapan at pag-ambon sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Para sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, asahan ng maganda at maaliwalas na panahon sa mga susunod na araw, maliban na lang sa mga light rains o pag-ambon dulot ng amihan. Dahil sa patuloy na epekto ng shear line, asahan ng mga pag-ulan at thunderstorms sa mga rehiyon ng Bicol at Quezon. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslides sa mga lugar na ito. Kagaya ng nabanggit, ang Cagayan Valley, mga bahagi ng Cordillera at Aurora ay makakaranas ng maulap na kalangitan at light rains kung mayroon mang mga pag-ulan. Sa Metro Manila at Quezon, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon, ngunit may mga pagkakataon ng pag-ambon dulot ng amihan. Para naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, malaking bahagi ng Visayas ay makakaranas ng pag-ulan dulot ng trough extension ng LPA. Sa buong Mindanao, patuloy ang mga pag-ulan dulot ng LPA, lalo na sa mga lugar sa Eastern Visayas at Mindanao tulad ng Caraga at Davao Region. Mag-ingat sa mga panganib ng pagbaha at landslides sa mga lugar na ito. Sa Palawan, patuloy ang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa posibilidad ng light rains dulot ng amihan. Ito ang pinakahuling weather advisory na inilabas as of 5 p.m. today. Mula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon, asahan ang epekto ng LPA at shear line sa mga lugar tulad ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga lugar na nasa shaded orange ay makakaranas ng heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters, samantalang ang mga lugar na shaded yellow ay makakaranas ng moderate to heavy rains. Dahil naman sa shear line, asahan ng moderate to heavy rains sa Bicol Region at Quezon. Mula bukas ng hapon hanggang Friday ng hapon, bahagyang tataas ang mga lugar na makakaranas ng pag-ulan, may northward shift sa mga pag-ulan. Ang mga lugar na shaded orange tulad ng Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay makakaranas ng heavy to intense rains mula Friday ng hapon hanggang Saturday ng hapon. Magpapatuloy ang heavy to intense rains sa mga lugar na nabanggit sa Bicol Region, kasama na ang Tanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Ang mga lugar shaded yellow ay makakaranas ng moderate to heavy rains tulad ng Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Calayan Islands, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Maghanda sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na shaded orange. Bagamat ang bagyo ay na-downgrade na sa isang LPA,
Patuloy ang epekto nito sa Visayas at Mindanao, kaya't magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan. Inaasahan din ang epekto ng shear line o ang convergence ng mainit at malamig na hangin sa Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Mag-ingat sa mga posibleng flash floods at landslides at patuloy na mag-monitor ng mga rainfall advisories at heavy rainfall warnings sa aming channel. At sa kalagayan ng ating karagatan, as of 5 p.m. today, nakataas ang gill warning number 1 sa mga lalawigan ng Batanes at Babuyan Islands dahil sa malalakas na hangin dulot ng amihan. Asahan ang rough sea conditions o maalon na karagatan sa western seaboard ng Northern Luzon at moderate to rough sea conditions sa eastern bahagi ng bansa. Mag-ingat ang mga kababayan natin na maglalayag, mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na may gill warning. Huwag munang maglayag sa mga lugar na ito dahil sa posibleng malalakas na alon at sa ating 3-day weather outlook. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon sa Northern at Central Luzon, pati na sa Metro Manila at Baguio City, maliban na lang sa mga light rains o pag-ambon. Sa Bicol Region at Quezon, asahan ang patuloy na mga pag-ulan at thunderstorms na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides dulot ng shear line. Sa Visayas, patuloy ang mga pag-ulan dulot ng posibleng tatawid na low pressure area na dating bagyong Kerubin. Sa Tacloban City, mula Friday hanggang Sunday, magpapatuloy ang mga pag-ulan. Ngunit sa Metro Cebu at Iloilo City, inaasahan na unti-unting gaganda ang panahon pagsapit ng Sunday, kahit na may mga isolated rain showers o localized thunderstorms. Sa Mindanao, sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, patuloy ang mga pag-ulan dulot ng low pressure area mula Friday hanggang Saturday. Pagdating ng Sunday, mababawasan ang mga pag-ulan, ngunit may mga isolated rain showers pa rin sa hapon at gabi. Mag-ingat at magdala ng pananggalang sa ulan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na weather updates. Pindutin na rin ang bell icon para ma-notify ka tuwing may bagong video. Ingat po tayong lahat at hanggang sa susunod na update.